Hindi na nakapagpigil itong si Charles Barkley at nireal talk itong si Luka at sinabing mahina sa depensa ang superstar na to sa nangyaring playoffs kontra sa Timberwolves, kaya nahulog yung mga to sa first round pa lang. Pero bago natin pag-usapan yan mga pare ko, dito muna tayo sa sinabi ni Anthony Edwards 2 years ago. Sinabi kasi nito na gusto niyang makalaban sa playoffs ang Warriors dahil dito kay Draymond Green, dahil nga masyado nga raw matrash talk itong si Green kalaban, kaya gustong gusto niya nga raw itong makatapat sa playoffs. After kasi ngayon na makuha ng Timberwolves ang first round kontra sa Lakers in Game 5 at ngayon kakatapos lang ng laban ng Warriors na nakuha nila ang Game 7 na to kontra dito sa top 2 team ng Western na Houston Rockets. Ang mga analyst talagang una pa lang mataas na ang expectation na mananalo ang Warriors sa Game 7 na to. Kahit itong si Butler sinabi na siguradong sila ang mananalo sa Game 7 na to. At yan din mismo mga pare ko yung nangyari Even kasi nahawak ng Houston Rockets ang home court advantage, kitang-kitang pinahirapan sila dyan ng Warriors at nagtapos sa final score na 89-103. Hindi nakahawak ng kalamangan dyan ang Rockets mga pare ko. And remember na top 2 team mga pare ko yung tinalo na to ng Warriors, kaya nakikita ng mga analyst na mas magiging maganda yung nalalapit na laban ng Warriors sa Timberwolves na parehas gumagamit ng small ball lineup. 2 taon hinintay nitong si Ant-Man na mangyari yung laban na to sa playoffs kontra sa Warriors. 2 years ago sinabi nito na ang gusto niyang makaharap sa playoffs itong Warriors dahil kay Draymond Green. At paniguradong mapagbibigyan ngayon yung hiling na to ni Edwards dahil sa second round magkakaharap yung mga to. Hindi pa nagsisimula yung serye nila, nabubuo na agad yung rivalry nitong si Edwards at Draymond Green. Ang nakikita kasi ng mga analyst di hamak na lamang ang Warriors pagdating sa experience at mga veteranong player na nakalinya dito. Mula nga kay Green, Curry at Butler na halos ilang ulit na ring sumasampa sa playoffs at finals. Samantalang itong Timberwolves hindi pa sapat yung mga kalidad ng mga star player na nakapaloob. Kaya pwede pa rin na itong Warriors ang makakuha ng mataas na winning percentage sa serye na to na mangyayari. Si Edwards kasi ngayon putok yung pangalan pagdating sa pagiging superstar killer, and mataas yung expectation ng mga analyst na kaya nitong dalhin yung Timberwolves sa serye nila kontra dito sa Warriors. Sa kabilang dulo, hindi naman nakapagpigil itong si Charles Barkley na real talkin itong si Luka sa naging performance nito sa playoffs kontra sa Timberwolves. Ganon din itong si Kendrick Perkins na nakikitang masyadong araw talagang mahina o walang depensa pagdating sa loob itong si Luka. Ayon kasi kay Barkley, hindi kayang depensahan ni Luka ang isang bench player. Mula nga dito kila Walker o Jaden McDaniels, wala namang direktang pangalan yung sinabi dyan ni Barkley, pero yan lang naman yung mga nasa bench ng Timberwolves. Mahusay sa opensa at pagiging playmaker pero mahina pagdating sa depensa. Yan yung sinabi ni Barkley na pangkikriticize niya ngayon dito kay Luka. Nag-a-average kasi yan sa pagtatapos nila sa first round ng playoffs ng 30.2.7 rebounds at 5.8 assists per game. Mataas kasi talaga yung average points niyan, pero bumagsak pagdating sa defensive rates and turnover mga parikoy. And kahit naman itong si Luka aminado dyan, sinabi rin ni Barkley na si Luka talagang mahusay kung usapan lang pagiging point guard. Pero syempre may mga aspeto pa rin ng laro nito na kailangan pang pagtuunan ng pansin. Partikular nga yung depensa at health condition nito, meaning lang na nagbibigay din sa pangangailangan nitong si Luka na mas mag-focus pa sa pag-improve ng depensa para nga maging kompleto to at epektibo para sa future niya sa Lakers. Yan yung meaning ng sinabi nitong si Charles Barkley.